All honor, all power belongs to God. Amen. Maalib na pagbati po sa mga kapatid, sa lahat po ng mga panauhin, sa ating mga kapatid na senior citizens, sa mga kapatid natin sa Paisawan, Bagak, Bataan, at sa mga lingguhang nanonood po ng YouTube channel na ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin muli ang Panginoon. Ngayon naman, kung ang lahat ay nakahanda na po, tayo po ay manalangin. No? Tayin natin muna makaupo yung mga kapatid. No? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, napagpala mo po ang bawat puso ngayong umaga. Sa oras na ito, salamat po sa pagkakataong makapakinig namang muli ng iyong salita. Dalisayin mo nga po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan at maisabuhay ang mensahe mo sa araw na ito. Basbasan mo nga po ang iyong lingkod upang maging kasangkapan mo sa paghatid ng salita ng katotohanan habang ang buong kapulungan ay buong pusong nakikinig at tumatalima sa iyong salita. Gabayan mo po kami ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa nakaraan nating paksa, 2 linggo na ang nakakalipas, ipinaalala ko po sa inyo lahat na upang lumago sa kaalaman kay Jesucristo, kailangan po nating umunlad sa 8 biyayang binalangkas at binasa ko. Ito po yung mga salita ni Apostol Pedro na binasa ko noon. Kasabay ng bawat isa sa buong kasipagan na magbubunga ng mga katangiang tulad ng na kay Kristo. Kinabibilangan ng mga dahilan upang lumago ang kaalamang ito ay ang biyaya at kapayapaan, buhay at kabanalan. Binanggit ko rin yung pag-iwas sa myopia at amnesia. Maiwasan ang pagkakadapa at pagkakaroon ng isang masaganang bukas sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng isang Christ-like character, ay nagsisimula sa pundasyon ng pananampalataya. May conviction at merong tiwala. To which we add the quality of virtue. Nagsusumika po tayo para lalo nating mapahusay ang ating pamumuhay. Na ipapakita ito sa pamamagitan ng lumalagong kaalaman tungkol po doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At idinagdag ang biyayang ng pagpipigil sa sarili, mga hangarin at hilig ng isang tao, kasabay ng tiyaga na tiisin o magtiis sa lahat ng mga pagsubok at tukso ng buhay. Habang nagpapatuloy tayo sa ating paksa ngayong umaga, nakikita natin na dapat nating idagdag ang kabanalan. Ito po yung medyo parang nag-fade away na sa church. Tandaan natin ito ay konektado po sa tiyaga. We shall observe that this is the very logical connection. At tulad ng dati, hanapin muna natin ang kahulugan ng salita na siyang paksa natin ngayong umaga na may pamagat na seeking to please God. Roman number 1, let us look at the definition of godliness. A, it comes from the Greek word eusebia, which literally means to worship well, to be very devout. Kabanalan na nailarawan sa pamamagitan ng isang makadiyos na saloobin na gumagawa ng kung ano ang lubos na nakalulugod sa Kanya. Inilalarawan din po nito ang karakter at
pag-uugali ng puso ng may pag-ibig at pagkatakot sa Diyos. Kaya maaari natin lagumin ang buod nito bilang isang banal na pag-uugali na meron pong pagnanais na bigyang kaluguran ang Diyos. At letter B, contrasted with hypocrisy. No? As we all know, there is pious conduct of godliness that is hypocritical. Meron pong banal na pag-uugali o kabanalan na mapagkunwari. Reality po yan. No? Ito yung pinag-aalala ni Apostol Pablo, kaya nagbigay siya ng babala, at yung babala niya, ganito po ang liham niya na ibinigay kay Timoteo. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. No? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yung mga taong binabanggit dito ay mga taong magiging maibigin sa kasiyahan sa halip na maging maibigin sa Diyos. Kita na po ito ngayon, no? Even in social media, all around, no? Makikita natin, no? Ang gantong pagpapakita ng kabanalan ay panlabas lamang o yung tinatawag natin pakitang tao. Mukhang payos, no? Pag pumasok ng church, alam mo, parang, alam mo, mananamba talaga, pero meron pong pakitang tao lamang. Ginagawa lamang nila ito upang makita ng iba para mapabilib sila at mapapurihan ang sarili. No? Ito po ay laban sa babala ng ating Panginoong Jesucristo. No? Merong gustong ituwid ang Diyos sa buhay natin. Kaya, sabi po sa Mateo 6, mula sa 1 hanggang 8, sabi ni Jesus, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo na ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit
ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Napakaliwanag ng paglalahad, no? Inaalis yung lahat ng mga issue ng pagkukunwari, no? Yung mga pinapakita sa madla, mga akala mo talagang totoo yung ginagawa nila, no? Pero nakita natin na hindi po tama ang mga gawaing ito, no? No? Pious conduct or godliness that is hypocritical, no? And number 2, true godliness is characterized by a Godward attitude. Godward attitude. Hinahangad nating kalugdan tayo ng Diyos at hindi ng tao, no? Nakatuon ang kalooban sa Diyos. Ang minimiti ay malugod siya sa buhay natin. Yung mga awit kanina ay talagang para sa Panginoon, ano? At siya yung pinakasentro, no? Nung mga awitin. Kaya magkaroon tayo ng ganitong pag-uugali, no? Malibang magkaroon tayo ng ganitong mga pag-uugali, ang anumang gawa ng kabanalan ay lalabas po na pagkukunwari lamang, no? Pinoproject mo lang, may mga projection lamang. Makikita natin ito sa maraming mga simbahan, no? Letter C, connected with perseverance. No? Ito po yung godliness. Konektado po siya sa mga... Sabi po sa yung pagtsatsaga, yung mga pagtsatsaga kasi, meron pong pagtitiis na kasama yan. Sa ilalim ng mga pagsubok, no, ay kapuri-puri. Kung ginagawa natin ito sa tamang dahilan at paraan. No? Pagtsatsaga at pagtitiis. Sabi po sa unang Pedro 2:18 hanggang 20, sabi ng apostol, mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. No? Ito po yung tamang katwiran sa pagpupursige, no, ng kabanalan. Kasi yung kabanalan, hindi naman siya yung kamukha nung nakikita natin o yung naalala natin o yung mga nado-draw up doon sa mga kaisipan natin. Hindi naman yung magmukha kang banal. Hindi naman po yun. Ang kabanalan kasi ay nagmumula po yan sa puso ng tao. Paano mo ginagawa ito? Paano ka sumasamba sa Diyos? Paano mo itinataas ang kanyang pangalan? Paano mo siya... Nagtitiyaga tayo dahil sa pagnanais natin na malugod ang Diyos. Yun po yung pagsisikap na ginagawa natin. Hindi para pasayahin natin ang ating sarili o ang ibang tao. No? Kailangan tama yung motibo natin. No? Kaya, mahalaga na idagdag natin ang kabanalan sa pagtitiyaga. No? Kung hindi po natin gagawin yun, no? Magtitiis tayo sa mga pagsubok dahil sa mga maling dahilan at katwiran. No? Yun yung lagi natin binabanggit sa mga kapatid. No? Laging, lahat ng bagay ay mayroong pinagmumulan. Ano ang relasyon natin sa Diyos? Paano natin isinasagawa yung mga pag-awit, yung mga pagpupuri, pagsamba, yung pagbibigay ng kaloob? Lahat po ito ay, ang sum total niyan ay kabanalan eh. Kaya hindi siya, masking sa pag-awit natin, hindi po yan basta lalabas ng ganun lang. Ito po ay umuugat sa puso ng tao. No? Punta naman tayo sa second part. No? The demand for godliness. Meron pong hinihingi. No? Merong hinihingi yung pong kabanalang ito sa bawat isa sa atin. Letter A, necessary to be a disciple of Christ. Kailangan po yan. Alalahanin natin na ang kabanalan ay banal na gawain ng mga nagnanais na bigyang lugod ang Diyos. Yun lang yun. Binibigyan mo ng lugod ang Diyos. Ganon din naman, ganito rin yung pagnanais ni Jesus na bigyang kaluguran ang kanyang Ama sa langit.
Mismo yung Panginoon mismo ang anak ng Diyos, ay nais bigyang kaluguran ang kanyang Ama sa langit. Ito po'y mababasa natin sa Aklat ng Juan sa 8, talatang 29. At ang sabi, kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Si Christ ang nagsasalita po rito. Siya mismo, anak ng Diyos, no? Mula sa Diyos, ay binibigyang ng kaluguran ang Diyos, no? Kung tayo ay mga sinasabing mga alagad ni Jesus, dahil sinasabi natin we are disciples of Christ, dapat nating hangarin na bigyang lugod ang Diyos. Hindi po ang mga tao. Ilagay natin sa isip natin yun. Hindi po ang mga tao, kundi ang Diyos. Hindi natin hinahangad ang papuri ng tao. Yan ang gustong-gusto natin, purihin tayo ng tao. Bigyan tayo ng mga kung ano-anong mga papuri, mga award, no? Very very proud tayo, no? Gustong-gusto natin 'yan. No? Dapat hindi natin hinahangad 'yun no? Wala naman tayong mapapala, di ba? Kahit na purihin tayo ng purihin. Kaya mas tumpak na ang Diyos ang purihin at luwalhatiin natin. Di ba? No, ganyan ang mithiin ng mabuting apostol na si Pablo sa kanyang liham sa Galacia. Tunghayan natin yung kanyang liham. Sa Galatians chapter 1, verse 10, sabi niya, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ito nyo, no? Ang linaw-linaw ng pag-iisip ng apostol na to. And remember, the apostles taught the disciples that they may please God. Ganito po sinabi niya sa unang Tesalonica, Kabanatang 4, mula 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Tayo ay naging recipient ng lahat ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. Simula nang magsimula ang iglesyang ito, doon sa lumang kalagayan, ay salita na ng Diyos ang ating ipinamamarali at malinaw po yung mensahe, no? Laging hinihingi na magbigay lugod sa Panginoon. Yun po yung ating pangunahing tungkulin, bigyang kaluguran ang Diyos. Nakita nyo? Kaya sa loob ng church, ang focus talaga, Panginoon Siya lamang talaga ang bibigyan natin ng lahat ng bagay na kapuri-puri at kalugod-lugod. No? Kaya nga tayo nag-aaral Kaya every Wednesday, meron tayong pag-aaral, meron tayong Friday na prayer meeting. Nagbabasa tayo at nakikinig tayo at nananalangin. Bakit? Para pagbutihin ang ating pamumuhay at maging kalugod-lugod ito sa harapan ng Diyos. Alam ko naman na may mga problema ang marami sa atin Kasi talagang marami talagang hindi nakakasunod sa ganitong pag-iisip o ganitong kaisipan. No? Marami sa atin ay busy sa maraming bagay at hindi nabibigyan ng atensyon o focus yung ating gawain sa Panginoon. Totoo po yan. Minsan, ito madalas kong nababanggit ito, no? Minsan yung mga tirang oras natin, yun na lang. Mga pahabol ba? Yun lang, no? Parang wala siyang kalidad. At sabi ko nga, kung magbibigay ka ng anumang bagay sa kaibigan mo, di ba, kailangan mayroong value, no? Yung the mere thought of it, hindi naman yung halaga lang, kundi yung value ng kung ano yung ibinibigay mo. Ang Diyos di naman nag-iintay sa atin ng kung ano man kundi makita lang niya na talagang pinalulugdan natin siya sa kanyang mga biyayang tinatanggap natin. No? So, unless it is for the purpose of pleasing God, ang lahat ng ating kabanalan ay wala pong kabuluhan.
Lahat yan, walang kabuluhan yan. Kahit ano pang gawin natin, no? Dati, wala tayong kamalayan tungkol sa mga bagay ng kabanalan. Pero ngayon, dahil sa mga pag-aaral at patuloy na pagbabasa, unti-unting nabubuo ang larawan ni Kristo sa ating mga buhay. Unti-unti, hindi po talagang overnight yan. No? Ano pa? Punta natin letter B. Profitable, the demand for godliness profitable for all things. No? Ipiniliwanag po ni Apostol Pablo kung paano nakikinabang ang kabanalan sa lahat ng bagay. No? Ito ang mariing sinabi niya kay Timoteo na kailangan po natin bigyan ng mariing pansin. Tunghayan po natin ang unang Timoteo 4, mula 7 hanggang 8. Ano sabi niya? Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. Ito po yung napakasimpleng statement, no? Pero ibig sabihin, marami tayong mga bagay na inaasikaso na wala naman talagang kabuluhan eh. Naguguluhan ang mga isip natin, dumadagdag pa yan sa mga pang-araw-araw na hinaharap natin sa buhay eh. Pero kung titignan natin at susuriin natin, wala naman talaga siyang kabuluhan eh. Naintindihan niyo yun? At the end of the day, makikita mo na, ano na ba yung nangyari? Ano ba yung ginawa ko? Wala naman eh. Di ba? No? Ang sabi pa niya, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan o yung mga exercise. Ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. No? Maging yung kalusugan natin, tama naman din po yun eh. No? Napapalakas natin, napapasigla natin. Pero alam nyo, yung pagsusumikap na maging makadiyos, yun pong importante. Dapat yun yung nasa top ng agenda natin. No? Kanina, ang ganda ng mga awit na nag-slip na naman sa isipan ko. Hindi ko alam kung yung second to the last song o yung last song. Ang ganda-ganda ng mensahe ng kantang yun eh. Sabi ko, napakaganda, no? Kaya nga, kuwan po eh. Lahat ng ginagawa natin, meron naman pakinabang, pero dapat tingnan natin yung prioridad. Ano ba yung focus talaga natin, no? Pagsikapang maging makadiyos, ito po ay may pakinabang sa lahat ng paraan. Meron pang isang mahalaga na sinabi ang Panginoon naman sa aklat ng Mateo. Ito po yung maraming beses natin, siguro hindi lang 100 beses natin binabasa ito, pero pakinggan niyo po itong Mateo 6:33. Ngunit, higit sa lahat ay, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Napakalinaw po niyan. At anong sinabi? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ito niyo po yun. Hanggang ngayon, maraming tao pa rin ang hindi nakakaunawa sa kalooban ng Diyos. Iba ang kanilang priority, kaya marami ang nagdurusa sa buhay. Marami ang kinakapos, marami ang kulang, hindi mapag-abot yung mga salaping nasa kanila. Alam niyo, kapos lagi. Kasi nga meron tayong bagay na tinatalikdan. May sinabi na ang Diyos eh. Di ba? Ano sabi niya? Higit sa lahat. Nakita niyo? Overall, at the top of the list. No? Higit sa lahat. Pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Yun lang po yun eh. O tapos anong resulta nun? Ano magiging resulta? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. By the way, I have to be clear on this. No? Yung pong pangangailangan nyo, yan po yung essentials. Yung mga talagang kailangan. Bahay, no? Pagkain at maisusuot, yun po yun. No? No? Hanggang yun eh. So, para lalo natin maunawaan, kailangan natin pakinggan ang sinabi pa ni Jesus, no? Sabi ni Jesus sa Marcos, Kabanatang 10, 29-30. Ano sabi niya? Sumagot si Jesus. Tandaan ninyo, sabi niya, take note, no? Ang sino mang nag-iiwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating,
magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Yun ang sabi niya. Magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Pero marami ang tatalikod at mananabang kapag narinig nila ang mga aral ni Jesus. Subalit, malaking kapakinabangan ito sa darating na buhay ng mga sumusunod sa Kanya. Yung, alam niyo, yung mga disciples, nung marinig yung mga sinasabi ni Christ, nagsipagtalikod sila eh. Bir mo, iwanan mo yung magulang mo, iwanan mo yung... Ha? Ang sinasabi po kasi dito, tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Kasi when you become a Christian, lumalawak na yung lupain mo. Dumadami na yung mga kapatid mo, dumadami yung mga bahay na matutuluyan mo. Kasi mga kapatid sila kay Kristo eh. Yun ang tinutukoy dito. Marami kang magiging nanay dito, marami kang magiging anak, marami kang magiging kapatid. Kasi naging Christian ka. At dahil diyan, lumaki yung lupain mo, lumaki yung, alam ba niyo yun? Imagine niyo po kung ang bagong baryo ay ma-born again lahat yan. Kapatid natin lahat yan. Kahit siyang kaabutin sa gabi diyan, wala kang problema. Amen? Hindi ka nanganganib kasi kapatid lahat yan eh. Lahat ng tao din nakatira diyan, kapatid mo. Gumagala ka diyan. Pag iniwan mo yung tsinelas mo, hindi mo mawala yan. Yung sinampay mo, hindi mo mawala kasi kapatid lahat yan eh. Naintindihan niyo? Yun ang binabanggit dito ng Panginoong Hesukristo. No? Tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Tingnan yun, lumaki. Lumaki lupa ko. Nakakating na ako ng bataan. Pwede na ako matulog doon. Andun yung mga kapatid natin eh. May tutuluyan na ako, may kakainan na ako. Naintindihan niyo yun? Oh. Pero kailangan nakahanda kang iwan ng lahat para sa ating Panginoon. No? So, sabi pa sa kaya doon sa mga tunay na sumusunod, wala silang lugi, kundi ang makinabang. Sabi naman ni Apostol Pablo sa Roma 6:22, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang ibinubong ito ay buhay na walang hanggan. Yan po yung bunga nun. Naintindihan niyo? Kamusta ka? Nakapokus ka ba sa Panginoon? Talaga bang ang pagparito mo sa church ay may paghahangad na papurihan at sambahin at bigyan ng kaluguran ang Diyos? Yung ba ang laman, o ang laman ng isip mo ay ma-meet mo yung kapatid at makapag-usap kayo, makapagtsikahan kayo, at pag-usapan niyo kung ano yung kakainin mamaya, no? Ano ba yung dahilan ng pagparito mo sa church? Una ba talaga ang Diyos? O kinukonsider mo yung maraming tao o kapatid? Sino ba? Di ba? Magigising ka. May isip mo, oo nga, ba't nga ba ako nagpupunta sa church? Totoo, ba't ako nagpupunta sa church? Nakita niyo na? Marami sa inyo ang nasa gitna ngayon ng pag-iisip na, oo nga. Nakakalimutan natin yung purpose ng pagparito. Bakit tayo nagtitipon sa araw ng linggo? Di ba? Para bigyan ng kaluguran ang Diyos. Kaya natin siya inaawitan, kaya natin siya inaalayan. Naintindihan niyo ba? Yun po ang purpose noon. Hindi po yung kasi para lang tayo mag-fellowship dito para mamaya kainan na naman. Di ba? Hindi po yun. No? So, isinulat naman ni Apostol Pedro kung paano ito naging kapaki-pakinabang sa mga bagay na darating. Yung pong pagkabibigay lugod sa Panginoon. Kung babasahin natin, ito mababasa natin sa 2 Peter chapter 3, 10 to 14. Ngayon, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Sinabi na po yan. Yan ang eschatology po yan. No? At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga, mga minamahal,
Habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Nandiyan na lahat eh. Kung naghahanap ka ng guide sa buhay, ayan na yan eh. No? Ang sabi, ang mundo, ang lupa at ang lahat ng mga gawa nito ay mawawasak, mawawala. Kaya dahil dito dapat natin pagtuunan ang banal na gawain at kabanalan na nagbibigay ng pangako sa buhay na darating, ang bagong langit at ang bagong lupa. Bagong buhay, bagong kinabukasan. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nagsisikap? Hindi ba para sa mabuting pamayanan? Para sa mabuting pamilya? Mahusay na pamilya? Yun ang ginagawa natin eh. Pero kung minsan nakakaligtaan natin na yung purpose ng life, nakakalimutan natin yung purpose ng life. No? Di ba kaya ka nagtatrabaho? Gusto mo kasi makapag-uwi ng kita, may pagkain sa bahay, may yung mga pangangailangan na address, mga bayarin, na babayaran. Oh, pero nakalimutan natin yung purpose. Hindi lamang po yun. Di ba? Kaya tayo nakakapagtrabaho, binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Kaya tayo may mga opportunity, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Lahat yan galing sa Diyos eh. O tapos, bakit makakalimutan mo, Diyos? Ba't hindi mo subukang bigyan siya ng lugod para sa sarili mong pakinabang? Ano po yun? Yung myopia. No? Nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay na dapat binibigyan natin ng focus. No? Di ba? Ang kabanalan ay ang tanging tunay na kayamanan na dapat pagsikapan nating lahat. Kasi, pag maayos yung life natin, everything will become easy. No? Maayos ang buhay mo eh. Hindi ka nag-aalala, pag tulog mo sa gabi, payapa ang isip mo, wala kang inaalala bukas na wala kang kakainin, wala kang, di ba? Ano pa po? Bakit may demand for godliness? Because it is a source for power. No? Pinagmumulan ito ng kapangyarihan sa maniwala ka o hindi. Nagbabala si Apostol Pablo tungkol sa mga nagkukunwaring makadiyos. Ito po yung tatamaan lang nito yung mga kunwari makadiyos eh. No? Ngunit makikita mo na itinatanggi ang kapangyarihan nito. So, ano layunin niya? Magpapakita lang siya na kunyari makadiyos siya? Ano, para saan? Para sabihin tao yun. Ang husay-husay naman ng tao yan, banal na banal siya. Yung ba ang purpose natin? No? May puna at may pansin dito ang Apostol Pablo. Kaya, alam mo yung anak-anakan niya na si Timoteo, sagana po sa, sa mensahe. Katulad ng dineliver niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3, verse 5. Ano sabi niya kay Timothy? Sabi niya, sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Tamo? Hindi nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Nagkukunwari lang kasi. No? Sabi niya, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yung mga plastic, iwasan mo yan. Wala kang mapapala dyan. Seryoso po to, ha? Seryoso yan. Isipin nyo, nagkukunwari sila makadiyos, pero para saan? Para kanino? Makikinabang ba sila sa paraang ito? Ano ang makukuha nila? At bakit sinabi ni Apostol Pablo na iwasan ang gantong uri ng mga tao? Fake. No? Ipinahihiwatig po ni Apostol Pablo na mayroong tunay na kabanalan. At ang tunay na kabanalan na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Kaya dinagdag kanina yun eh. No? Kung bakit sinabi dito yung a source for power. No? Sa katunayan, kung ang pag-uugali natin ay nakalulugod sa Diyos, bibigyan niya ng kapangyarihan ang buhay natin. No? Kikilos siya habang sinisikap natin gawin ang kanyang kalooban. Marami ako nakita mga tao na hindi mo matatawag na mayaman, pero very comfortable sila sa kanilang buhay. Masaya ang pamilya, masunurin yung mga anak. Nakikita ko po yan. Yun ang importante kasi. Alam mo, ano yung may malaki kinikita mo ha? Hindi naman kayo nagkakasundo sa bahay.
Yung kayong mag-anak, hiwa-hiwalay. May sumasamba, merong hindi sumasamba. May nagbibigay lugod sa Diyos, merong hindi. Di ba? Family. Family stays together. They worship God together. No? Yun po yun. Hindi pwede yung si tatay nandun sa kabila, si nanay nasa kabila, hindi pwedeng gano'n. Ano yan? Nagsisimula sa bahay yan eh. Meron namumuno, yung tatay, kasama yung nanay, umaalalay, yung mga anak sumusunod, buong pamilya, pumupunta sa church, sumasamba sa Diyos, nagbibigay ng kaluguran. May mga pagtitiis na dinadanas yan, pero makita mo, masaya ang buhay nila. Kita niyo? Meron silang peace. No? Sa katunayan, kung ang pag-uugali talaga natin ay nakalulugod sa Diyos, yung buhay talaga natin merong kapangyarihan yan. Lalo sa mga bagay na masama, we can say no. Hindi na tayo makikilahok dyan. Halimbawa, yung mga fellowship na hindi naman Diyos ang sentro, iba ang pinag-uusapan, layuan mo na yung ganyang fellowship. Ang fellowship kasi, nakatutok yan sa Panginoon. Ano yung mga nais ng Diyos sa buhay natin? Ano yung mga gusto niyang gawin natin? Yun ang fellowship eh. No? In between meals, kumakain kayo, nagmimerienda kayo, ang pinag-uusapan nyo ay ang Panginoon. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang programa para sa atin. Yun ang dapat pag-usapan. Pero kung ang pag-uusapan nyo sa mga pagtitipon ninyo ay patungkol lamang sa fashion, sa mga o ano-ano, no? Hanggang ngayon, meron pa rin mga taong gano'n eh. Parang, hindi makatawid. Naalala ko yung isang kapatid. Sabi ko, nakita ko nagpe-Facebook eh. Sabi ko, mukhang wala namang kapatid ako nakikita doon. Sinulyapan kong gano'n. Parang, alam mo, hindi maka-move on, alam mo. Dinadalo pa rin yung ex niya. Ano ba yan? Ano ba naman yan? Ha? Di ba? Yung tablet, yung cellphone, nagagamit po natin yan, nakakatulong yan sa atin para lumago tayo sa salita ng Panginoon. Pero kung hindi naman masamang, sige, nilagay mo yung Facebook dyan, meron kang TikTok dyan, hindi naman. Pero kung maghapon, yan ang bubuting tingin mo, kapatid, hindi ka makapagbibigay lugod sa Panginoon. Mas maigi, magbasa ka na lang, ando doon naman yung Bible mo no? Basahin mo, no? Huwag mo nang habulin yung wala na sa buhay mo, meron ng iba yun Di ba? Mag-move on ka na. No? Baka dito meron pang di nakakapag-move on din, ha? No? Sikapin natin na gawin yung kalooban ng Panginoon. Basahin natin yung sa Filipos chapter 2, verse 12 to 13. Ano sabi? Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, ayan sabi niya, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pansinin ninyo yung pag sumikapan ninyong maging ganap, maging perfect, no? Ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kasi yun ang tingnan natin, tiyakin natin, asikasuhin natin yung buhay natin, yung pamilya natin, yung mga anak natin, asikasuhin natin. Huwag natin tingnan lamang ang church na parang isang institusyon lamang na kung saan magtitipon-tipon lamang para sa anumang bagay. Hindi po. No? Ano pa sabi niya? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sa Diyos magmumula lahat yan. No? Yung paggalang, yung pag-ibig, sa Kanya magmumula yan. Kumikilos siya sa atin upang maisagawa natin yung Kanyang kalooban. Yun po yun. Kaya gayon na lamang ang panalangin din ni Apostol Pablo naman sa Efeso, yung prayer niya sa Ephesians chapter 3:16. Ano sabi ni Paul sa kanyang prayer? Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Yan ang purpose ng life. That's our purpose. No? Hindi natin may iwasan na talagang may mga iba tayong mga ginagawa sa buhay, pero at the end of the day, dapat yan ang balik mo. At the end of the day, parang alam mo yun, yung kahit saan ka magpunta, alam mo,
Kahit saan ka lumigid, munta ka sa ibang bansa, ang sarap, marami sa inyo, nakakaikot-ikot na, no? Pero alam niyo, at the end of the day, ang sarap pa rin umuwi sa bahay, masarap pa rin humiga sa higaan mo kahit na hindi masarap. Di ba? Oo, naranasan ko pong matulog sa mga magagandang hotel. No? Ang gagandang hotel, ang luluwag ng pasilyo, ang ganda ng CR. Ewan ko ba, mas masarap pa rin sa bahay kahit maliit yung bahay, kahit masikip. No? There's no place like home. Alam niyo, ang sarap kasi. Ganun po, at the end of the day, kahit siya ka gumala, balik sa Panginoon. No? Magkaroon ka ng inventory sa hapon. Ano ba yung pinagagawa ko maghapon na to? Nabigyan ko ba ng lugod ang Panginoon? Na-please ba siya? Napangiti ko ba ang Panginoon sa maghapon ng buhay ko? Check it out. No, check it out. Baka naman puro ikaw na lang, sarili mo na lang, pagdating mo bahay, iba binabasa mo, iba tinignan mo. Balik ka. Balik ka. No? Do you believe that the Lord strengthen us by His Spirit? Amen? Napapalakas ba kayo ng Espiritu ng Diyos? Di ba? Wala namang ibang source ng kalakasan sa buhay. Ano source kalakasan mo? Pera? Ang nagbibigay ng lakas sa atin ng tibay ay walang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon. Di ba? Hindi yung pera, hindi yung katayuan natin, hindi po. Maniwala kayo. No? Ito yung kapangyarihan na hindi natin kuminsan maintindihan. No? Hindi ka ba nagtatanong sa sarili mo, ba't gano'n? Ang dami kong pagkukulang, bakit si Lord tapat pa rin sa akin? Sino nagtatanong ng ganyan? No? Hindi ka ba nagtatanong ng gano'n? Ba't minsan tamad ako, hindi ako nakakapag-pray, pero bakit yung blessing dumarating pa rin? Di ba? Kaya minsan na-abuse eh. No? Ang bait ng Panginoon eh. Sino nagsabing mabuti ang Diyos? Diba? Kaya nga nilagay ko sa may motor ko kagad, nung mabili ko yung motor, nilagay ko kagad yung Panginoon sa harapan. God is good. Wala naman, there's no other good. Wala namang mabuti, kundi siya lang naman talaga eh, no? No? Lahat ng bagay sa buhay natin, siya lang ang makapag-aayos, siya lang ang makakapagbago, siya lang ang makapagbibigay ng magandang buhay, kinabukasan, hinaharap, etc., etc. Wala pong ibang source kundi siya. Sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso 3:20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Wala. Siya talaga, wala nang iba. No? He enables us to stand strong the strength of His might. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay maaring mangyari ayon sa Kanyang kalooban. Everything. No? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 6:10-13, tunghayan natin. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Kita niyo yung kalakasang galing sa Panginoon. At sa Kanyang dakilang kapangyarihan. No? Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanaan ng dyablo. Nililito tayo eh. Alam ba niyo ang dyablo, no? Meron ka ng agenda, no? Umaga, magpipray ako. I have to go around, bibisitahin ko yung kapatid, pupuntahan ko si gano'n, si ganyan. Ang ganda ng agenda mo eh, kompleto na yun. Biglang papasok ang dyablo. Bakit? Kasi pabaya tayo eh. Ang sabi, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma sa nakaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Maraming mga scripture na pwede mong basahin, na pwede mong tunghayan bago ka lumakad. At pagkatapos gamitin mong guide mo sa prayer. Ang dyablo nakatunga nga, wala siyang makita ba naglalakad ka. Wala siyang magagawa. Bakit? Para kang, alam mo yun, para kang nababalutan ng ano, yung hindi pwedeng pumasok ang kahit ano. Alam mo yun? Oo. Yung, alam mo yun, parang tube. No? Parang tube. Parang ka nasa loob ng bubble. Di ba? Galing ano, protected ka oh. Galakad ka. Kasi, maaga pa, ang ginawa mo ay paghahanda. Naghanda ka na kagad. Ano pa sabi sa 12? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kita nyo na?
kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa kasanlibutang ito. Yun ang kalaban natin. Ang masama rito, hindi natin nakikita. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan po yung kalaban natin. Kaya yung agenda mo nasira na. No? Ang ganda ng plano mo, gabi pa lang, iniisip mo na, sinusulat mo na, bukas ganitong gagawin ko, bukas ganyan, pupuntahan ko si ganon, si ganyan. Bukas sira na kagad. Walang paghahanda. No? Yeah. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, armor of God. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Alam mo, ang gandang eksena to kung isa sa pelikula ko to, alam ba yun? Yung bang, andun ka sa tayo, ang kaaway, ang dami, uy siya, umusok, boom! Tapos pagkatapos ng usok, nakahiga ang lahat ng kalaban, nakatayo ka. Di ba, no? Nasuot mo yung armor of God, nakaganyan ka. Wala kang, hindi ka tulad ng mga ibang Kristiyano, pagkatapos ng usok, boom! Alam mo yun, may saklay, nakababalutan ng mga talo, no? Talunan. Yun po yun. Totoo po yan. Nakita ko na po sa buhay ng mga kapatid yan eh. Yung kawawa talaga, kawawa talaga. At the end of the day, puro benda ang katawan, no? Nakasaklay, no? Kawawa naman. So, ninanais ba natin ang kapangyarihan mula sa Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Kailangan natin yan, no? Kung yun ang ninanais natin, paghariin natin ang kabanalan sa ating mga buhay. Now, let's move to Roman number 3. The development of godliness. Ayan na po, no? Letter A requires exercise. Tulad po ng ipinayo ni Apostol Pablo kay Timoteo, basahin natin ang 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Huwag mong pag-aksayahan ang panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y mga pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Kung paanong ang physical na ehersisyo ay nagbibigay ng benepisyo para sa malusog na pamumuhay, higit pa po rito, ang espiritual na ehersisyo ay nagbibigay ng pakinabang para sa makadiyos na pamumuhay. What are the types of spiritual exercise needed? Ano po ba itong mga ehersisyong kailangan natin? 1 Timothy chapter 4, verse 12 to 16. Ano sabi? Ito yung payo. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Bata ka pa sa pananampalataya, maring batang isip ka pa. No? Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, sabi niya kay Timoteo, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakinggan mo ang iyong pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay nito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ang gandang payo. Basahin mo yan, no? May isasagawa mo ang mga ito. Pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Alam mo yung ang kulang sa church natin, alam niyo kung ano? Pinag-uusapan namin sa morning devotion yan. Ano? Ano yung sinabi ko na ang church ay immature. Kulang sa paglago. Maraming bagay na hindi pa tayo nagmamature. No? Parang yung mga paunang pag-aaral ang siyang ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. Hindi tayo maka-move on. Kasi nga, marami pong problema. No?
Nabanggit ko nga sa kahapon sa prayer warrior yung yung nawawalang magandang ugali ng church na ito. Dati maganda ugali, no? Pagka may mga panauhin, dumaan diyan, binabati natin, good morning po, good morning po. Kasi napipil nila yung gano'n eh. Sabi nila, parang tanggap na tanggap sila kagad. No? Pagpasok sa pintuan, binabati sila, no? Kinakamayan sila, good morning, di ba? Ganon. Ngayon, pag hindi na ka-care group, dumadaan yung panauhin, hindi na binabati. Ano ibig sabihin yan? Batiin nyo, lahat yan ay kapatid natin. Pwede nyo batiin sila. Huwag yung tingnan lamang yung ka-care group ninyo. Tingnan nyo pati ibang kapatid. Lahat yung kapatid yun. I-welcome na. Kagandahan loob po yan eh. Hindi nalulugod ang Diyos sa ganyang mga attitude. Kaya sabi ko, ang assessment ko, immature pa rin ng church natin. Marami. Tagal na, no? Magta 35 years na, pero immature pa. Kailangan magpakita tayo ng magandang halimbawa sa iba. Gayun din, bigyan pansin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Gawin yung pangangaral, yung doktrina, gamitin mabuti ang lahat ng kakayahan at pagkakataon. Take every opportunity. No? Yung sinabi kanina, yung awit na yung humayo kayo, yun, nasa kanta kanina yun eh. No? Ang ganda-ganda ng awit na yun eh. Para bang ang sarap kantahin, pero teka muna, nagagawa ba namin to? Parang hindi. No? So ituin natin ang pagsisikap sa gayong mga bagay at makikita ang ating pag-unlad. Alam niyo, huwag kayong mag-alala sa akin. No? Pagka nagsasalita ako dito, medyo negative ako lagi. No? Kasi anong gagawin ko? Pupurihin ko kayo? Kailangan makita niyo yung mga kakulangan natin. Kailangan may magsasalita ng mga kakulangan. Kasi kung sasabihin ko na, ay, napakabuti ng church na ito. Salamat, nalulugod ang Diyos sa ating lahat. Eh, baka tayo nabubulag na. Kailangan makita natin yung mga diferensya natin. No? Nasa tabi lang natin yung mga diferensya natin eh. Hindi natin makita. Yung mga asal natin, mga pag-uugali natin, kasama po yan sa kabanalan. No? Now, let's look into the development of godliness. Ano ba? Letter B? Requires abstinence. May mga iiwanan ka, kapatid. Meron ka ng iiwasan. Yan. Yan po yung development ng godliness. Mula sa di pagkakaunawaan at mga pagtatalo sa mga salita. Lalo na kung mahilig ka makipagdebate. No? Iwasan mo na yan, talikuran mo na yan. Yan po ang bili ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 6:3-4. Pakinggan nyo. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Jesucristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang lamang. Siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Yun po yun. So, iwasan mo ang mga taong ganyan sa church na ito. Maski nandito sa church yan, iwasan mo yan. Maghahatid lang yan ng kaguluhan. No? Kagaya nung nabanggit ko, meron kayong gustong punahin na kapatid. Hindi naman yung mapuna-puna yung kapatid. Sinasabi pa niyo sa ibang tao. Mali yan. Sabi ng Biblia, magpaalalahanan kayo. Kung meron kayo napansin na may kapatid na hindi maayos at nakita niyo mismo, huwag niyo na ikwento sa ibang tao. Sabihin niyo na lang sa kanya. Kapatid, parang hindi tama yung nakita ko sa iyo kanina. Huwag mo na sabihin na, kasi minsan tayo, very protective tayo sa sarili natin, no? Ayaw natin mapintasan tayo ng ibang tao. So, ang ginagawa mo, pag nakita mo, ay, hindi ko na lang sasabihin sa kanya, baka may magalit pa sa akin, eh. Pero, idadal niya lang sa ibang tao. Alam mo, nakita ko yung kapatid kanina sa may kanto ng reparo, doon sa may Makinig kayo. Ba't hindi mo na lang sabihin sa kanya? No? O, tapos pagtatalunan pa yan, pagkisimulan po yan ang kaguluhan na sinasabi ni Apostol Pablo. Isa pa yan. Yung mga pagtatalo tungkol sa sino nauna, manok o itlog. Huwag yun ang pag-usapan yan. Diyos ko naman, matanda ng kwento yan, eh. No? Iwasan ang mga taong ganyan, no? 1 Timothy chapter 6, verse 5. Anong kapintasan ng mga taong ito? Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala namang gantong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Naloko na. Kita niyo na? No?
Totoo po ito, may mga tao na kaya nasa relihiyon ay para kumita lang ng pera. No? Yan po yun. Iwasan ang pagiging materialismo at iwasan din yung pag-ibig sa salapi. Yan. Yan yung mga iiwasan natin. Ano? 1 Timothy 6, 6-10. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Pakinggan niyo po mabuti ito, no? Ano pa? Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Nakita niyo po yan? Yung pera, hindi masama. Pero yung labis na pag-ibig sa salapi, yun ang masama. Kasi pagka gusto mo ng maraming pera, alam mo yun, talagang gusto mo talaga ng pera, gagawa ka ng paraan. Kahit masama, kahit hindi mabuti. Ang pag-asa mo, yumaman ka eh. Talagang nagsisikap ka talaga. Labis na pag-ibig yan. Yan yung ugat ng lahat ng kasamaan, ang sabi ni Apostol Pablo. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong, ayan na, nalalayo sa pananampalataya. Business muna, bago yung church. Iniiwan yung gawain ng church para sa kanyang pagkakakitaan. May naka-schedule siyang gawain sa church at alam niya may regular na gawain sa church. Pero dahil sa pag-ibig sa salapi, iiwanan niya yung church. Kaya niyang talikuran ng church. Kaya niyang talikuran ang Panginoon dahil lang sa pera. Ang sama, nakita niyo? Hindi natin nararamdaman yan, pero may mga ganyang feeling ang iba sa atin. Inuuna yung overtime kaysa sa gawain. Ang tingin nila, mas pakinabang yung mga baryang yung kaysa sa marinig nilang aral sa church. Alam mo, kung maayos ang buhay mo, sumusunod ka sa Diyos, hindi mo kailangan mag-overtime. Yung mga tao nag-overtime, yan yung mga kapos na kapos. Gusto matagdagan yung kita. Pero kung masagana ka sa Diyos, o sinunod mo lang yung Matthew 6:33, di wala kang kulang. Kita niyo po yun? Hindi tayo natututo, no? Kailangan natin ng pera. Pero yung labis na pagmamahal, iwasan natin, no? Sobrang pagmamahal sa pera, no? Kailangan natin iwasan ng mga bagay ito habang patuloy na susumikap tayo sa mga gawaing may kabanalan. Ano yung personal na habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 6:11 ng 1 Timothy? Ano sabi niya? Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Kasi magulo ang mundo eh. Yan, ingat ka, lingkod ka ng Diyos, umiwas ka. Kayo, lingkod tayo ng Diyos. Tayo po ba'y mga lingkod ng Diyos? Umiwas tayo sa mga bagay na yan. No? Sa huli, no? Meron pa. Sa huli, may mga ilang pag-iisip tungkol sa Roman number 4, no? Yung the display of godliness. Letter A, we must guard our motives. Bantayan natin yung ating mga motibo. Maraming tao ang maka-Diyos, may anyo ng kabanalan, kaya lang mali ang dahilan. Tinignan nila ito bilang isang paraan ng pakinabang. No? 1 Timothy chapter 6, verse 5, letter B. Ang akala ng ganitong mga tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. No? Para sa ilan, upang yumaman. Para sa iba, para maging malusog sila sa mga kinakain nila. Sa iba naman, para sumikat. No? Para sila sumikat. Sorry. So, meron lamang isang angkop na motibo para sa banal na pag-uugali.
Ito ay upang bigyan ng galak ang Diyos. Ito ang motibo na nakakalugod sa Diyos. Mag-isip ka ng paraan, paano ko mabibigyan ng galak ang Diyos? Mag-isip ka. Magugulat ka na hindi mo alam kung paano mo bibigyan ng galak ang Panginoon. Magugulat ka, masusurpresa ka. Kasi nasanay ka sa araw-araw ng buhay mo eh. No? Yung buhay mo araw-araw malayo sa Panginoon. Maninibago ka pag bigla ka nag-isip, wala ka maiisip, no? So, yun po yun. Ang pagpapakita ng tunay na kabanalan ay para sa isang dahilan upang luwalhatiin ang Diyos, no? Letter B, we must not deny its power, no? Yung kapangyarihang ito ng Panginoon, no? Gaya ng sinabi ko na, some have a form of godliness but deny its power. May magandang paalala rin si Apostol Pablo kay Timoteo sa 3:5, no, ng 2 Timothy. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit di naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Iwasan mo ang ganyang mga tao. Naintindihan po ba natin itong scripture na to? No? Mukha silang maka-Diyos. Alika, punta tayo sa church. Mukha naman no? Parang tao ba? Hindi kami ganun siya. No? Maalab, mainit sa Panginoon. No? Mukha lang po yun, pero hindi talaga maka-Diyos. Pakitang tao lang po yun. Iwasan mo yung ganyang uring tao. Iniisip nila na kaya nilang gawin ito sa kanilang sarili. No? Hindi nila kinikilala ang pangangailangan na tulong ng Diyos. Wala silang ganung paraan ng pag-iisip. Ang hinahangad nila, dapat ang hinahangad natin ay maging maka-Diyos, dapat natin kilalanin ang tulong ng Diyos sapagkat sa Kanya lamang nagmumula ang lakas. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo ay, Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan ang inspiration ng Christian eh. I can do all things through Christ. No? By His grace, we can become what He wants us to be. By His Spirit, we can become godly. No? Nakakatakot po kasi no, yung buhay ng tao talagang makikita natin sa paligid yan, hayag na hayag po yan, ano? Magang-maga pa lang. Pero kawawa sila, no? So, ang mga Christian, ganun din, dapat pinag-iisipan natin ang buhay natin pagkagising sa umaga. Sabi ng babala ni Apostol Pablo sa Roma 8:13-14, sabi niya, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan, linaw. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Pinapatnubayan ka ba? Yung bang mga maghapon mo, nakakasama mo ba? Nakakasama mo ba si Lord? Anumang antas ng tunay na kabanalan, ang nais ating mata mo, ay posible lamang po sa tulong ng Diyos. Wala pong iba. Mapapansin nyo yung topic ko ngayon ay karugtong nung nakaraang topic natin. Idinadagdag dito yung kabanalan. No? Yung kabanalan ay hindi pala akala natin yung kung ano yung kabanalan. No? Yung pinoproject mo na banal ka, hindi pala yun. Yung palang kabanalan ay yung maayos na buhay na may pagsunod sa Panginoon. Yung taong nakapagbibigay ng lugod sa Diyos, yung pala yung kabanalan. Hindi po siya yung parang isusut mo na, uy, mukha ka ng banal. Hindi po ganon. No? Ito po yung naggagaling sa loob, palabas. No? Nakikita yan, yung kabanalan, yung buhay ng kabanalan, nakikita. So, sa akin pong pagtatapos, no, it is God's desire that we live godly lives. And for this end, we are told to pray. Diba? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Ninanais po ng Diyos na tayo ay mamuhay ng maka-Diyos at para sa layuning ito ay sinabihan tayong manalangin na tayo ay mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at pagpipitagan. Tunghayan pa natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2, verse 3. Una sa lahat,
Ipinapakiusap pong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin ninyo o idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nakita niyo na kung ano yung nakakalugod. Yan po yun. Ito. It is our desire to please Him that sanctifies our conduct. Sa halip ng mga gawang matuwid sa sarili ang gawin upang makamtan ang kaligtasan, mapabilib ang iba o iba pang mga personal na pakinabang, gawin natin banal ang ating mga pagsisikap. So nakikita ba natin kung bakit kailangan natin magdagdag ng kabanalan habang hinahangad natin lumago ang kaalaman natin kay Kristo? Habang nagsusumikap tayo para sa kahusayan, habang nagdaragdagan ang ating kaalaman, habang nagpapakita tayo ng pagpipigil sa sarili sa pagtitiis natin sa mga pagsubok at pagtsatsaga. Ang kabanalan, mga kapatid, ang tumitiyak na ang ating mga pagsisikap ay hindi para sa mga maling dahilan, sa halip ay makadiyos na paggawi na naghahangad na palugdan ang Diyos. Naway idagdag natin ang kabanalan sa pagtityaga habang hinahangad nating lumago sa biyaya at kaalaman habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Liham mula kay Tito, Kabanatang 2, 11-13. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat sa bawat katotohanang inihayag, bawat paalala ng iyong biyaya, at bawat pagpapakilos sa aming mga puso. Sa aming pansamantalang pag-alis sa dakong ito, naway lumalim ang aming pagnanais na makilala ka ng lubos. Hindi lamang sa aming isipan, kundi sa aming buong buhay. Ama, naway mag-ugat ang mga itinanim na binhi ngayon sa aming mga puso. Tulungan mo kaming lumakad ng may pagsunod, pagpapakumbaba, at pag-ibig. Hubugin mo, Ama, ang aming pagkatao upang makita nila si Kristo sa buhay namin. Banal na Espiritu, patuloy na turuan mo kami, hikayatin at gabayan sa lahat ng katotohanan. Panatilihing masunurin ang aming mga puso, nakahanda ang aming mga isipan. Nawa, bantayan kami ng iyong kapayapaan, ng iyong karunungan, at ang iyong banal na presensya ay manatili sa amin. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, purihin ang Panginoon at magbatian ang bawat isa.